Good evening, ma'am. I am AJ Gromia from Block 4, and today I will be rediscussing our final coverage, and I will be starting my topic in arms manufacturing and firearms identification. So in arms manufacturing specifically, I will discuss how is the barrel of a firearm made. So giuno ba ya paghimo ang barrel ng isang firearm? So for example ini naman example. So sir, before mahimo ang barrel, pinakauna mag-start yan siya sa isa ka solid na steel bar or metal bar. For example, ini ang solid steel bar. So the process of creating a barrel is magsugod sa pinakauna nga process, which is ang pag-drill or drilling. So as if ini ang metal bar or steel bar, ang pinakauna nga process ang drilling. So amo ini anhingan siya sa tunga or center nan solid steel bar. Magkuan yan hinan barina or ano ba yan ng mga tool. Syempre since steel solid metal bar ang gagamit, so kailangan ng mga tool para makat, makarve o ma-form inin ato barrel. So mga special tools na gigamit for drilling, anhiyan siya from end to sa isa ka end. So good yan siya nga sa center, drill yan siya hangtod nga di sa pikas for end to end para mahimo itong solid steel bar into a solid pipe. So since halo na siya sa sud, so ato na ma-visualize ang barrel. Mahimo siya na pipe, may bangag na sa ilawom. So that would be the first process of making a barrel. So second, after drilling, yaya ito gitawag na reaming. So una ning reaming. Sa reaming, since sa drilling di sa gid siya perfectly hinlo one time isa kaagi ang or smooth ang isa kaagi ng drill. So sa second process, ang reaming, amo yan siya maghinlo or ang magpa-improve ng agi ng itong drill. Kung may mga scratch, may mga dents or ano ba sa ilaw, sa reaming process yan siya hinloon for our itong ilaw mahimo siya na smooth o ready para sa ato next na process. So once yahimo hinlo na, wala na scratches, wala na mga excess na mga metal sa ilawom, then ana na masud lang ato ikatulo na process, which is the rifling. So sa rifling, familiar kita ng rifling, amo ini ang paghimo ng lance and groove sa barrel ng isa ka firearm. So sa rifling, again with the use of special tools para makarve itong mga lance and grooves inside the barrel. So sa rifling ay damo na klase ng paghimo ng pattern. Lima ka klase ng paghimo ng rifling. So ato lang siya isa-isahon. Una, gitawag na broach rifling. So sa broach rifling, yari sa special tool na gamiton, as if ini ang barrel halo na ini tunga, smooth na. Yaw isa ka tool na gamiton na mo siya barina pero daghan ang iya ngipon. Amo yung gitawag nato sa broach rifling. Yadton tool na damo ngipon, amo yung siya ni-insert gikan nga sa end ng pipe or barrel largo sa pikas, and then yadto na tool mukot-kot ito siya ng metal sa ilawom while yag move. So in that case kibali, while yag move ito siya automatically mukuan siya mo
maka-form ng iya thread ibali sa iya agi nito na tool. So after nang ito na tool mulapos nga di yato iya bilin na agi nga ni amo ito ang mag-serve as di grooves. So amo yan siya sa brooch riffling. And then ikaduha na pamaagi ng paghimo na lance and grooves is the button riffling. Sa button riffling lahi siya sa brooch riffling. Sa button riffling may isa ka gamit or tool na metal or hardened metal carbide gitawag. I-insert yan siya sa end itong lungag, and then through either pushing or pulling ng ito hard metal inside or through the barrel maka-create siya ng riffling. Yan ang isa. So by applying force ng pag-push o pag-pull lang yan to, kumbaga actually dili gid siya makat ang metal pero ma-deform siya kay applyan sa ng force, ma-deform or ma-displace ang metal sa ilawom. So ang mahimo kibali na niya itong hard metal since nakaagahi sa siya, so mulukma itong agi niya amo na ito ang mag-serve as groove sa barrel. So ano katulo gitawag nato na single point cut riffling. So sa single point cut riffling gamitan ka pa siya ng special tool. May tool yan na gitawag na hook. Since in single point cut riffling gitawag sabi siya na hook riffling. It is also called the hook riffling. Tungod kay ang special tool na gigamit mo siya hook, and then ang paggamit niya from this end to sa pikas end mura siya may hook na yag ka-attach, and then mag-spin yan siya, mag-spin, and then while ga-spin yan siya yag kabot yan siya ng metal sa ilaw or yag script nan metal. Pero sa single point cut isa da ka hook ang gamit, so isa da ang groove na mahimo at a time. So medyo hinay ini siya ng proseso kay isa-isa da mano-mano, isa da ka spiral like movement pero hinay pero precise ug accurate ug smooth ang agi. So amo yan siya sa single point cut riffling. And then ang sunod na pamaagi ng paghimo ng lance and grooves is ang scrape. So yung scrape riffling same lang siya sa itong single point cut. Ang kaso, ang kalahian nila sa single point cut isa da, while sa scrape two opposing or atbangan na grooves ang mahimo. So for example ini ang barrel, duha yan siya magtuyok opposing sa barrel. So from the moment na mag-start na siya spin hangtod niya di sa end, mas paspas ang niya kay duha sa niya agi kaysa sa itong single point. Ngayon siya ang itawag na scrape riffling. So ang last method or last na pamaagi sa paghimo ng grooves is ang switch. Itawag na switch. Hindi siya lahiin siya sa iba na klase na or pamaagi ng paghimo ng grooves. Kay sa iban either i-cut, i-scrape or i-deform, displace. Ining si switch riffling, for example as if ini ang barrel, ining si switch riffling makahimo siya or maka-form siya ng riffling through hammering or external hammering. Namang gitawagin siya na hammer forging. So murag ibali na kung nakabantay ba same sa paghimo ng sundang, murag baagon siya, i-melt, and then once mo flexible na siya, alis na pa siya dukdukon para makuha nato kung unoy ato gusto na form o pattern. So same lang siya, i-hammer yan siya, i-forge, and then i-hammer, and then pag tignaw na niya on, adto na rin ang iya final look. So smooth gyapon nini, and then precise gyapon na pagkahimo.
So amo ito ang klase or mga methods na paghimo ng rifling. And then pag may ato na rifling na mahimo, since okay na sa gikan sa pag-drill, reaming, ihinlo na, butangan na ng lance and grooves with different kinds of or methods of rifling. So once yan na ito rifling sa barrel, and then pagkahuman yon, last process na paghimo ng barrel para ma-finalize ang iya look is lapping. So ining lapping, kung sa pintal pa, top coat na yun siya. It is the final process sa paghimo ng barrel, ang pag-smooth, paghinlo, pag-polish sa ilawom ng barrel, itong lance and grooves, para mabot kita sa final phase para ready na nga to barrel sa manufacturing. So next, we will discuss the types of characteristics. So there are only two types of characteristics of firearms. Una, ang class characteristics. Ikaduha, ang individual characteristics. So una sa class characteristic, una ning class characteristic. So amo ini ang mga properties or attributes ng isa ka firearm na may kibali ato basihan or ilhanan na before pa lang ma-manufacture ang isa ka firearm. For example, ang caliber type ng isa ka firearm, kung ano size ng niya barrel, ang pattern ng lance and grooves, ang size ng lance, size ng grooves, o ang caliber size or the diameter ng bore, o ang rifling pattern again. So amo yun siya mga ilhanan or class characteristics ng isa ka firearm. And then ang ikaduha is the individual characteristics. So unlike sa class characteristics, kung may makita sa mga firearm na mostly mahibawan ginato kung haing gagikan or haing niya himo ang isa ka firearm, kay same na ganyan siya, kumbaga general type bali. While sa individual characteristics, amoy niyan mga unique patterns or unique attributes ng isa ka firearm, especially yato mga unique patterns or marks sa mga bullet cases. So yan ang mga marks, maka-question kita kung gigamit ng mga firearms, kay grabe ka unique ang mga agi, mga dents or markings sa bullet case. So ano yun siya mga attributes or properties na individual gitawag, since dili siya pareha sa iban or lahi siya sa iban. So that would be all for today, and thank you.